Naramdaman mo na ba sa iyong anak na parang wala siyang pakialam sa'yo? Pinaghirapan mo siyang pagtapusin sa kanyang pag-aaral, ngunit na magkatrabaho ay bigla ka na lamang kinalimutan. Maswerte talaga ang mga magulang na lumaki ang mga anak na nagkaroon ng magandang asal. Ikaw, anong klaseng anak ang meron ka? Kung ganon, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Halos araw-araw ay nag-aaway ang mag-asawang si Maria at Marcelo. Halos magkasakitan na ang dalawa dahil palagi nilang pinagtatalunan ng pera. Maria, bakit ba hindi mo ako tulungan sa pagtatrabaho? Nandito ka lang naman sa bahay at wala ka namang ginagawa. Inis na sabi ni Marcelo. Anong sinabi mo? Wala akong ginagawa. Ang akala mo ba ay madali ang mag-alaga ng bata? Hindi na nga ako makatulog ng ayos, tapos yan pa ang maririnig ko sa'yo? Galit na sagot ni Maria. Sa kanilang mga unang pagtatalo ay nagkakaayos pa sila, ngunit nang lumipas ang mga buwan ay napagdesisyonan nila na maghiwalay. Kaya ngayon ay mag-isa na lamang si Maria sa pagpapalaki sa kanyang anak. Sa una ay hindi niya talaga alam kung saan siya kukuha ng pera para makabili ng mga pangangailangan ng bata. Naisipan niya na tumanggap ng mga labahin at magbenta ng kung ano-anong mga bagay. Talagang hirap na hirap si Maria sa kanyang buhay, ngunit ipinangako niya sa kanyang sarili na kahit kailan ay hindi siya tatanggap ng pera mula sa kanyang asawa. Kaya ko to. Kahit anong hirap ay gagawin ko para sa aking anak. Isang araw ay pagkakalooban din ako ng Diyos at alam ko naman na hindi niya ako pababayaan, sabi ni Maria sa kanyang sarili. Palagi niyang kasama ang kanyang sanggol kahit saan man siya magpunta. Hindi niya naman kasi ito pwedeng iwanan sa kanilang bahay dahil walang magbabantay sa bata. Kung minsan ay sinasabihan siya ng mga tao na ginagamit pa niya ang kanyang anak para kaawaan siya ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Tingnan mo naman si Maria, ginagamit pa ang anak para kaawaan ng mga tao. Kawawa naman ang bata, sabi ni Aling Gracia. Kaya siguro iniwan ng asawa dahil pangit ang kanyang ugali. Isipin mo ba naman, ginagawa pang material na bagay ang sariling anak para lamang kumita ng pera? Sagot ng isang babae. Ngunit para kay Maria ay gagawin niya ang lahat ng bagay at hindi niya pinapakinggan kung ano man ang sabihin sa kanya ng ibang mga tao. Ang mahalaga ay nagagawa niyang maisalba ang kanilang buhay sa pang-araw-araw at naibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ng kanyang anak. Lumipas ang 5 taon ay papasok na sa eskwelahan ng bata. Kaya may oras na si Maria upang magtinda ng mga pagkain sa daan. Gamit niya ang lumang kariton na nabili niya sa murang halaga. Nagtitinda siya ng pagkain sa labas tulad ng fishball, kikiam at kung ano-ano pa. Talagang ginagawa niya ang bagay na to para kumita lamang ng pera. Tuwing gabi naman pagkatapos niyang sunduin ang kanyang anak sa eskwelahan, ay naglalako siya ng balot at penoy. Kasakasama niya ang kanyang nag-iisang anak sa pagtitinda ng bagay na ito. Nay, gusto ko po ng ice cream, inosenteng sabi ni Carlo. Anak, pasensya ka na pero wala pa tayong napagbebentahan. Hayaan mo mamaya at ibibili kita, paliwanag ni Maria. Talagang masakit sa puso ng isang ina na makitang nakatingin sa ibang mga bata ang kanyang anak. Talagang nagtitipid siya sa pera, pero kung ano ang gusto ni Carlo ay handa niyang ibigay. Lumipas ang 3 oras ay bumalik sila sa tindahan ng sorbetes. Masayang masaya naman si Carlo nang ibili siya ng kanyang ina. Anak, masarap ba? Masayang tanong ni Maria. Opo, Nay, ang sarap po nito. Sobrang tagal ko na po na hindi nakakakain ng ice cream. Masayang sagot ng bata. Talagang ayaw iparamdam ni Maria sa kanyang anak na sila ay isang mahirap. Kahit sa simpleng bagay lamang ay gusto niyang mapasaya ang kanyang anak. Nangako siya sa kanyang sarili na kahit na kailan ay hindi niya ito pababayaan. Hayaan mo, Carlo, isang araw ay mapagtatapos din kita sa iyong pag-aaral. Gagawin ko ang lahat, mabigyan lamang kita ng magandang kinabukasan. Hindi ako susuko kahit anumang problema ang dumaan. Ipaparamdam ko sa iyo na hindi tayo kulang.
Masayang sabi ni Maria habang nakatingin sa kanyang anak. Sa pagsisikap ni Aling Maria ay unti-unti niyang nairaos ang lahat ng kanilang mga gastusin. Kung ano-ano pa ring diskarte ang kanyang ginagawa dahil habang tumatagal ay bumibigat ang gastusin. Hindi talaga siya umaasa sa kanyang dating asawa dahil kahit naman isang beses ay hindi ito nagparamdam sa kanila. Lumipas ang mahabang panahon ay nakatapos na sa kolehiyo si Carlo. Talagang hindi malaman ni Aling Maria kung ano ang kanyang nararamdaman. Hindi talaga siya makapaniwala na mapagtatapos niya ang kanyang anak nang dahil sa kanyang pagsisikap. Wala siyang ibang inaasahang tao kundi ang kanyang sarili lamang. Carlo anak, mabuti naman at nakatapos ka na sa pag-aaral. Magiging magaan na ang ating buhay dahil wala na akong babayaran sa iyong eskwelahan. Masayang sabi ni Aling Maria. Maraming salamat po, Nay, dahil nagsikap kayo na mapagtapos ako. Sa susunod ay matutupad ko na po ang aking mga pangarap. Masayang sagot ni Carlo. Lumipas lamang ang isang buwan ay nagkaroon ng magandang trabaho ang kanyang anak. Hindi siya humihingi dito ng pera dahil ang sabi niya sa kanyang sarili ay hindi naman responsibilidad ng anak ang kanyang mga magulang. Hinayaan niya itong magkusa o kung hindi man siya abutan ng pera ay wala namang problema. Patuloy pa rin siya sa pagtitinda ng mga pagkain sa kalsada upang buhayin ang kanyang sarili. Ang gusto niya talagang mangyari sa kanilang buhay ay ang matupad ng kanyang anak ang lahat ng kanyang mga pangarap. Anak, kumusta naman ang trabaho mo? Hindi ka ba nahihirapan? Tanong ni Aling Maria. Madali lang naman po ang aking trabaho at maganda naman po ang aking sweldo. Oo nga pala, Nay, sa isang araw po ay may ipapakilala po ako sa inyo. Sagot ng kanyang anak. Lumipas ang 2 araw sa pag-uwi ni Carlo galing sa kanyang trabaho ay nakita ni Aling Maria na may kasama itong dalaga. Nay, si Corina nga po pala, ang aking nobya. Nakayokong sabi ni Carlo. Talagang nahihiya pa ang binata dahil ito ang unang beses na magpakilala siya ng isang babae sa kanyang ina. Naninibago pa ang binata sa bawat kilos na kanyang gagawin dahil hindi pa alam ni Carlo ang magiging reaksyon ng matanda. Hi tita, magandang hapon po. Magkasama po kami ni Carlo sa aming trabaho. Nakangiting bati ni Corina. Sige, pumasok kayo sa loob ng bahay para sabay-sabay na tayong kumain ng hapunan. Nakangiting sagot ni Aling Maria. Nang dahil doon ay nakahinga ng maluwag ang binata dahil maganda naman ang pagtanggap ng kanyang ina sa kanyang nobya. Lumipas ang 5 buwan ay nagsama ang dalawa. Tumira sila sa bahay ni Aling Maria dahil mas malapit ang kanilang bahay sa kanilang pinagtatrabahuhan. Bago umuwi si Carlo at Corina galing sa trabaho, ay bumili muna sila ng ulam. Lumipas ang ilang minuto ay sabay-sabay silang kumain, ngunit nagulat na lamang si Corina sa sinabi ng binata. Nay, amin po ang pagkain na yan. Bumili na lamang po kayo ng sarili niyong ulam. Nakakahiya naman sa kanya kung makikihati pa kayo. Sabi ni Carlo kay Aling Maria. Hindi Carlo, okay lang naman. Madami naman ang ulam na ating binili. Sabi ni Corina sa kanyang nobyo. Ano ka ba Corina? Okay lang yun. May sarili namang pera si nanay dahil nagtitinda pa rin naman siya sa labas. Paliwanag ng binata. Ngunit paulit-ulit na sinasabi ni Corina na wala namang problema kung kumain si Aling Maria ng kanilang biniling ulam. Sasandok na sana ang matanda, ngunit bigla itong pinigilan ng kanyang anak. Nay, hindi po ba kayo marunong mahiya? Bumili na lang po kayo ng sarili niyong ulam dahil may pera naman kayo. Ang hirap-hirap kumita ng pera tapos hahatian niyo pa kami. Seryosong sabi ni Carlo. Nang dahil doon ay napapayoko na lamang ang matanda nang dahil sa inaasal ng binata. Palagi na lamang siya nitong pinagdadamutan kahit sa maliit na bagay lamang. Hindi na nga nag-aambag sa mga gastusin sa bahay, tapos ganito pa ang gagawin sa kanya. Nang dahil doon ay lumabas na lamang si Aling Maria upang bumili ng sarili niyang pagkain. Si Corina naman ay nadidismaya sa kanyang nobyo dahil sa isipan nito ay paano ito nagagawa ni Carlo sa kanyang sariling ina. Carlo, seryoso ka ba sa mga sinasabi mo? Inis na tanong ng dalaga.
Oo naman. Bakit? May problema ba? Sagot ng binata. Talagang inis na inis si Corina sa mga sandaling ito. Para bang isang katulong kasi ang turing ng kanyang nobyo sa sarili nitong nanay. Lumipas ang isang buwan ay hindi natiis ng dalaga ang mga nagiging kilos ni Carlo. Nakipaghiwalay ito sa binata matapos niyang malaman ang tunay na ugali nito. Hindi malaman ni Carlo ang kanyang gagawin, ngunit isinisisi niya sa kanyang ina kung bakit naghiwalay silang dalawa. Kayo ang may kasalanan kung bakit kami naghiwalay. Mukha kasi kayong pera at ang gusto niyo lagi ay ang umasa. Ngayon, alam ko na ang dahilan kung bakit kayo iniwan ni tatay. Galit na sabi ni Carlo. Ngunit matapos ang lahat ay nanatiling doon nakatira ang binata. Hindi niya tinutulungan ang kanyang ina sa lahat ng mga gastusin at sinisingil pa niya ito sa lahat ng kanyang binibiling pagkain. Inalagaan ko naman siya ng mabuti at napalaki ko naman siya ng maayos. Pero bakit ganito ang ginagawa niya sa akin? Malungkot na tanong ni Aling Maria sa kanyang sarili. Talagang naging iba ang pag-uugali ng binata, kaya sa pinagtatrabahuan nitong kumpanya ay marami itong nakakaaway nang dahil sa baluktot niyang sistema. Nang dahil doon ay natanggal si Carlos sa kanyang trabaho, kaya hindi nito malaman ang kanyang gagawin. Malungkot itong umuwi sa kanilang bahay at agad na lamang bumagsak ang kanyang mga luha nang makita niya ang kanyang nanay. Anak, bakit naman parang malungkot ka? Tanong ni Aling Maria. Natanggal po ako sa aking trabaho, kaya wala na po akong pagkukunan ng pera. Nakayokong sagot ni Carlo. Saglit ay pumasok ang kanyang ina sa loob ng kwarto at sa paglabas nito ay may hawak-hawak na pera, si Aling Maria. Anak, ito ang pera. Huwag kang mag-alala dahil may naipon naman ako. Mag-apply ka na lang ulit sa ibang kumpanya at pagbutihin mo na lamang ang iyong trabaho. Nakangiting sabi ng matanda. Talagang hiyang-hiya si Carlos sa mga sandaling ito. Pagkatapos niyang pagdamutan ang kanyang ina, ay tinutulungan pa siya nito sa oras ng pangangailangan. Nay, hindi ko po matatanggap ang pera na yan. Bakit niyo po ginagawa yan sa akin pagkatapos ko kayong pagdamutan sa lahat ng bagay? Tanong ni Carlo. Anak, ako ang nanay mo at kahit anong mangyari ay hindi kita pababayaan. Tandaan mo na palagi lang akong nasa tabi mo kapag kailangan mo ng tulong. Paliwanag ni Aling Maria. Kinabukasan ay agad lumabas ng bahay si Carlo upang maghanap ng trabaho. Gagamitin niya ang pera na ibinigay sa kanya ni Aling Maria. Habang siya ay naglalakad ay bigla niyang nakasalubong ang isang matandang babae. Di ba, ikaw si Carlo? Nakakabilib naman talaga ang nanay mo dahil nakapagpatapos siya sa pag-aaral sa pamamagitan lamang ng isang simpleng trabaho. Nakangiting sabi ng matandang babae na nagpakilalang suki ni Aling Maria sa mga paninda nito. Opo, ako nga po ang kanyang anak. Nakangiting sagot ni Carlo. Alam mo ba, noong bata ka pa, ay halos hindi na siya kumain, mapag-aral ka lang niya. Ang bait talaga ng nanay mo. Naalala ko pa dati, noong nagtatrabaho siya, ay palagi kanyang kasama dahil wala daw magbabantay sa iyo sa inyong bahay matapos kayong iwan ng iyong tatay. Sabi ng matandang babae. Nang dahil doon ay agad pumatak ang mga luha sa mata ng binata. Halos biyakin ang kanyang puso nang dahil sa kanyang nalaman. Kahit kailan kasi ay hindi niya naramdaman na nahihirapan ng kanyang nanay at kahit na kailan talaga ay hindi siya nito pinabayaan. Nang dahil doon ay umuwi ang binata upang yakapin ang kanyang ina. Anak, anong balita? Bakit naman ang bilis mong umuwi? Kulang ba ang pera na ibinigay ko sa'yo? Nagtatakang tanong ni Aling Maria. Ngunit imbis na sumagot si Carlo ay isang mahigpit na yakap ang ginawa niya sa kanyang ina. Simula noon ay natuto siyang pahalagahan si Aling Maria dahil ang kanyang ina ang dahilan kung nasaan siya ngayon. Palagi na itong nagbibigay ng pera kay Aling Maria at siya na ang gumagastos sa lahat ng mga bayarin sa kanilang bahay. Isang araw ay nagulat si Carlo matapos ipamana sa kanya ni Aling Maria ang kanilang bahay at lupa. Talagang malambot ang puso ng isang ina. Agad kanyang patatawarin kahit anumang masakit na bagay ang magawa mo sa kanya. Mas nasasaktan siya
Kapag nakikita niya na nasasaktan ka at sobrang saya niya tuwing makikita ka niya na ikaw ay masaya. Ikaw, kapiling mo pa ba ang iyong nanay? O kung namayapa na siya, nagawa mo man lang ba na siya ay mapasaya? Maswerte talaga ang mga tao na kapiling pa ang kanilang mga ina. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya. At sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po. At God bless us all.